Solid, ang dumi. Yeah. Ngeta mader. Wala pentakot dito? Pentakot? Pinundot? Hindi, pentakot. Sabit eh. Anuhin mo na lang yan. Putulin? Putulin mo na lang papunta doon. Putulin? Ha? Putulin? Putulin? Ilan ko yung kalan sa baba? Oo, sige lang. Tanggalin ko lang mamaya. Gloves. Literal na plastic gloves. Solid. Gusto nating basain, lihain at linisan ang bubong. Patutuyuin lang natin siya. Tapos pagtuyo na, pinturahan na natin siya ang first coating. Nalinis na rin natin ang lulod. Ayan. Next na lang natin pintura. Madami yan. Dito nagwawalis na si mama ng mga natanggal kong dumi sa aming alulod. Sa sobrang dami at parang putik-putik siya, medyo nahirapan si mama na dakutin, kaya natagalan siyang taspanin. Ayan, pinasabasahan niya pa yan kasi dumidikit talaga eh. Ayan, hanggang sumabit na kasi yung iba dun sa halaman, sa mismong halaman. And dinakot niya, tapos tinapon niya doon sa kabilang tawid para ma-pick up ng basura. Sa totoo lang, first time ko gumamit ng roller sa pagpipintura. Madalas kasi paintbrush talaga yung ginagamit ko. Yun pala, share ko lang sa inyo. Konti lang pala alam ko sa pagpipintura. Mula kasi nung natokos ako sa office work. Tsaka nung pandemic, sinubukan ko talagang humanap na ibang pagkakataan that time. At dahil sa ilan sa mga kilala ko ay construction worker, ito na yung napili kong subukang pasukin. At sa totoo lang, nung una nag-aalangan talaga ako kasi
baka kung ano sabihin ng iba na kesyo college graduate ako tapos magko-construction ako. Pero di ko pinansin yun kasi may pamilya na akong ano binubuhay eh. Kaya hindi ko na lang talaga inisip yung mga sinabi nila sa akin. Kaya ayun, tinuloy ko na talaga yung ano, mag-try mag-construction. Sa una, labor lang talaga. Helper, sa mga kakilala ko rin. Minsan sa kamag-anak. Tapos yun, natuto na ng konti. Pero ano pa rin naman, hindi pa naman ganun ka-skilled. Kaya kapag hindi na ako pumapasok sa office work, helper pa rin naman yung pinapasukan ko as a construction worker. Tsaka sanay din talaga ako sa hirap at init, kaya yun lang din naisip ko na baka pwede akong maging helper or like taga-abot ng mga gagamitin sa pagwe-welding or nagpaturo na rin ako sa pagpipintura talaga. Yung una simple ano lang, paghahalo lang ng thinner tsaka pintura. Wala pa talagang pag-apply ng pintura or pagpipintura sa mga gate, wala pang ganun. So more on ano lang talaga, helper task lang. Kaya sa mga kilala ko dyan at sa mga ibang tao na nagko-construction or construction worker, sa totoo lang saludo ako sa kanila. At kahit kailan di ko ikakaya o ipagkakaila na kahit graduate ako or edukado na akong tao, sasabihin ko pa rin na naging part ng experience ko is yung pagiging construction worker. Kung mapapansin nyo dyan sa kamay ko, parang bara-bara yung pagpipintura ka. Sa totoo lang hindi naman talaga kasi ako eksperto sa pagpipintura. Natuto lang din talaga ako sa patingin-tingin, tapos konting hands-on sa pagpipintura. Pero tuloy lang ako sa pagkatuto. So sabi nga nila, never stop learning. Kung gusto mo talagang matuto sa isang bagay o sa isang gawain, di bale yung kulay pala na napili namin, yung green. Siguro nakikita nyo naman doon sa bubong na napinturahan ko na color green. Parang dark green siya. Maliban kasi dun sa gusto ng nanay ko yung color green kasi medyo may pagka nature friendly siya, tsaka mahilig siya maghalaman. Sinabay na din namin yung yung tema sa Pasko, so parang green and yellow na combination. Kung mapapansin nyo, mainit yung mga oras na yan. Siguro mga 10 AM yan, yung ginawa ko habang nagpipintura dyan. Pero naisip ko kasi kapag sobrang tanghali na, baka mas lalong mainit. At saka medyo tinanghali na rin talaga kasi ako nagising dyan. Kasi Sabado naman, so walang pasok. At naisip ko rin na pinturahan na talaga yung bubong namin kasi sabi na nanay ko medyo kinakalawang na baka matuluyan masira. Kaya yung Friday pa lang dahil holiday, gumawa na ako ng paraan para makahanap ng pintura. So sakto naman may kakilala at nakabili tayo sa kanya na mas mura. Balikan ko lang pala yung
mga kapatid nating construction worker dyan na kagaya ko o naging kagaya ko. Sabihin ko sa inyo, huwag nyo malitin mga sarili nyo kasi malis na trabaho yung ginagawa nyo. Kaya dapat taas no kayo lang. Yun, kasi iba kasing mga tao na nagpapagawa, minsan minamalit yung construction worker or sinasabi ang bagal-bagal or hindi tama yung kinikilos or tauhan lang namin kayo kaya dapat naging maayos yung trabaho nyo or dapat mabilis ganun. So hindi pa rin dapat yun. So tao pa rin kaya dapat patas pa rin tayo. Pasensya na pala dun sa medyo lumabo kasi yung camera. Nakapatong na kasi sa may bintana namin. Tapos sorry na din kasi medyo pawis na ako dyan. Kita nyo naman na sobrang focus pa rin ako dyan sa pagpipintura. Kahit malabo na yung camera ko dyan. Sobrang excited lang talaga kasi ako doon sa kalalabasan ng pagpipintura ko. Yung magiging output niya kung magiging tama ba yung mga ginagawa ko dyan. Kasi ngayon na lang ulit ako napagpintura tapos bubong pa. Madalas ang mga pinipinturahan ko lang kapag nagko-construction ako is yung mga baka lang na pang gate o kaya maliliit lang na parts bago i-welding. Ganun lang. So sana maging successful tsaka maganda yung kalalabasan nito. So, di ba ito na yung nagawa natin. Tapos na siya, yung first coating. So, kung mapapansin nyo, may mga part pa na hindi napinturahan. Yung iba kasi dyan basa pa. Kaya hindi po muna natin pininturahan.